Kim Chiu na pamahal na kay Paolo Avellino. Paano ba nagsimula ang Kim Pao Tambalan? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Paano nagsimula ang Kim Pao Tambalan? Ang tadhana at magic chemistry ng Kim Pao ay hindi binuo bilang isang tradisyonal o pilit na love team, kundi natural na umusbong sa pamamagitan ng magkakasunod na mabibigat na proyekto. Ang unang pagtatagpo sa Linlang, 2023, nagsimula ang lahat ng mapatabi sila bilang magkapareha sa madilim at mapangahas na suspense thriller serye na Linlang. Dito unang napansin ng publiko ang kakaiba at seryosong chemistry ng dalawa, bagamat hindi ito ang tipikal na rom-com. Ang seryeng Linlang ang itinuturing na pundasyon ng Kim Pao dahil dito nasubukan ang kanilang versatility bilang mga aktor bago sila sumabak sa mga nakakakilig na rom-com. Sa direksyon ni na FM Reyes at Jojo Sagon, ang kwento ay hindi umikot sa tradisyonal na panliligaw kundi sa madilim na realidad ng pagtataksil, kasinungalingan, at paghihiganti. Narito ang mahahalagang detalye kung bakit naging matagumpay ang kanilang unang pagtatagpo. Isa. Ang kanilang mga karakter Victor Luwalhati, Paolo Avellino, isang dating boksingero na naging seaman. Siya ay isang masipag at tapat na asawa na unti-unting nadurog nang matuklasan ang lihim ng kanyang may bahay. Juliana Luwalhati, Kim Chiu, ang asawa ni Victor na pumasok sa isang bawal na relasyon kay Alexander J.M. de Guzman, na kapatid mismo ni Victor. Ito ang isa sa pinakamapangahas at kontrobersyal na papel na ginampanan ni Kim sa kanyang karera. 2. Bakit phenomenal ang kanilang chemistry? Opposites attract, dynamic, ayon sa mga panayam, malaki ang naitulong ng magkaiba nilang personalidad. Si Paolo ay kilala sa kanyang seryoso, misteryoso, at matinding pamamaraan sa pag-arte, methodical approach, habang si Kim naman ay tinitingnan bilang isang masayahing ball of sunshine. Ang balanseng ito ang nagbigay ng kakaibang enerhiya sa screen, makatutuhanang pagganap, hindi pilit ang kanilang mga eksena. Sa kabila ng mabibigat at pisikal na komprontasyon sa serye, nagawa nilang makuha ang simpatiya at emosyon ng mga manunood dahil sa kanilang organic na pag-arte, matunog na tagumpay, dahil sa tindi ng clamor ng mga fans habang ipinalalabas ito sa Amazon Prime Video. Gumawa ang ABS-CBN ng uncut na Linlang, the teleserye version para mapanood sa Free TV, dahil sa matinding pagtanggap sa kanilang seryosong pag-arte sa Linlang. Nakita ng mga producer ang potensyal nilang dalawa na maghatid naman ng saya, kaya't agad silang isinalang sa local adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Ang pagsabog sa What's Wrong with Secretary Kim, 2024, dahil sa tagumpay ng kanilang unang proyekto, agad silang sinundan ng rom-com adaptation ng sikat na Korean drama. Dito mas nakita ang kulit, kilig, at husay sa komedya ni Paolo na ayon kay Kim ay labis na nakakagulat para sa isang seryosong aktor. Ang seryeng What's Wrong with Secretary Kim, 2024, ang naging mitya ng Kim Pao Global Phenomenon, dahil pinatunayan nito na ang seryosong aktor na si Paolo Avellino ay may natatago palang talento sa pagpapakilig at komedya. Ang local adaptation na ito ng sikat na South Korean TV series ay ipinroduce ng Dreamscape Entertainment at eksklusibong ipinalabas sa streaming platform na Viu, kung saan agad itong nag-top sa viewer charts. Narito ang mga mahahalagang detalye sa likod ng tagumpay at pasabog ng proyektong ito. Isa. Ang kwento at mga karakter sa bersyong Pilipino Brandon Manansala Castillo, BMC, Paolo Avellino, ang mayabang, narcissistic, ngunit deep inside ay may trauma na vice-presidente ng isang malaking kumpanya. Hirap siyang tanggapin ang biglaang pag-resign ng kanyang pinagkakatiwalaang secretary, Kimberly, Kim, liwanag, Kim Chiu, ang tapat, masipag, at subok sa pasensyang secretary na naglingkod ng 9 na taon sa kanyang boss. Nagpasya siyang mag-resign upang bigyang daan naman ang kanyang sarili at pamilya. 2. Ang sorpresa sa husay ni Paolo sa komedya mula seryoso tungo sa pagiging meme-able, kilala si Paolo sa mga seryoso at madidilim na papel, gaya sa Linlang at Fangirl. Kaya naman laking gulat ni Kim at ng mga manunood nang makitang natural ang kanyang nakatutuwang facial expressions,
timing sa pagpapatawa, at ang pagiging filingero bilang BMC, ang aura na naging viral, ang nekotitawang delivery ni Paolo ng salitang aura. Tuwing ipinagmamayabang ang kanyang kagwapuhan ay naging malaking trend sa social media. 3. Ang pagsabog ng kilig at mga record nangungunang app, dahil sa pagdagsa ng mga gustong manood ng Kim Pao, naging top 1 na application ang View sa Apple App Store sa Pilipinas noong kasagsagan ng pag-ere nito. International recognition, hindi lang chemistry ang pinatunayan ng serye, nagwagi rin ito bilang best theme song para sa kantang To Be With You, sa ginanap na Asian Television Awards 2024 sa Indonesia. Iwan streaming, dahil sa tindi ng demand mula sa mga Pilipino sa ibang bansa, naging available din ito para sa mga subscriber sa Estados Unidos at Canada. Patuloy na pagtatrabaho, dahil sa hiling ng mga fans, nasundan pa ito ng pelikulang My Love Will Make You Disappear at ang teleseryeng The Alibi. Ang sunod-sunod na proyektong My Love Will Make You Disappear at The Alibi ang tuluyang nagselyo sa Kim Pao bilang isa sa pinakamalalaki at pinaka-versatile na tambalan sa bansa. Ipinakita ng dalawang magkaibang proyektong ito ang kanilang kakayahan na magpalipat-lipat mula sa nakatutuwang rom-com patungo sa napakabigat at mapangahas na thriller. Narito ang malalim na detalye sa dalawang proyektong nagpatunay sa tindi ng kanilang patuloy na pagtatrabaho. 1. My Love Will Make You Disappear, pelikula Marso taong 2025. Matapos ang tagumpay nila sa telebisyon, dinala naman ng Star Cinema ang Kim Pao sa malaking screen para sa kanilang unang opisyal na tampok na pelikula, Ang Kakaibang Kwento, isang classic rom-com na may twist. Umikot ang kwento kay Sari, Kim Chu, isang babaeng naniniwala na siya ay may sumpa, na ang sinumang lalaking mahalin niya ay misteryosong naglalaho. Nakatagpo niya si Paolo Avellino, isang problemadong landlord na nais naman talagang maglaho, dahil sa bigat ng buhay, direksyon at tagumpay. Sa ilalim ng direksyon ni Chadwick Ains, naging patok ang pelikula hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa Estados Unidos at Canada. Dahil sa tindi ng demand, naging available din ito sa Netflix noong Hulyo taong 2025 para sa mga gustong umulit-ulit ng panunood. 2. The Alibi, teleserye Nobyembre taong 2025 hanggang Hulyo taong 2026, bumalik ang Kim Pao sa kanilang dark and fiery roots sa pamamagitan ng romance suspense thriller na ito na ginawa para sa Amazon Prime Video at ABS-CBN. Ito ang itinuturing na pinakamapangahas na papel ni Kim Chu sa telebisyon. Ang kwento, si Vincent, Paolo Avellino, na tagapagmana ng isang media empire, ay naakusahan sa pagpatay sa kanyang karibal na si Walter, Sam Milby. Upang isalba ang sarili, kinuha niya si Stella, Kim Chu, isang escort na may madilim ding nakaraan, para maging kanyang alibi, kapalit ng ₱1,000,000. Ang transaksyong negosyo ay unti-unting nauwi sa totoong damdamin habang sabay nilang hinaharap ang panganib, ang mahabang pagtakbo. Dahil sa tindi ng kapit ng publiko, nagkaroon ito ng extended version sa Free TV na pinamagatang The Alibi, ang buong katotohanan sa Kapamilya Channel at ALL-TV. Kamakailan lang ito nagtapos noong ika-24 ng Hulyo taong 2026, na may kabuuang 73 episodes. Matunog na cast, bukod sa dalawa, binuo ang serye ng mga premyadong aktor tulad nina John Arcilla, Shasha Padilla, at Sofia Andres sa direksyon nina FM Reyes, Jojo Sagun, at Onet Diaz. Ang mature na label ng Kim Pao naman nina Kim, 36, at Paolo, 38, na lampas na sila sa tipikal na edad ng mga nagsisimulang love team. Ayon kay Paolo, ang kanilang partnership ay more mature kaysa sa karaniwang love teams, dahil pareho na silang matagal sa industriya at may malalim na dedikasyon sa sining ng pag-arte. Sa kabila nito, nagugulat pa rin sila sa tindi ng suporta ng higit 45 Kim Pao fan groups na sama-sama kahit sa kanilang mga promo tour at premiere.
Ang katotohanan noong 2011, lingid sa kaalaman ng marami, inamin ni Paulo sa isang panayam na noong lumipat siya sa Kapamilya Network noong taong 2011, si Kim Chiu na talaga ang una niyang pinangarap at gustong makatrabaho. Ang pag-amin ni Paolo Avellino na si Kim Chiu ang una niyang gustong makatrabaho noong lumipat siya sa Kapamilya Network noong 2011 ay itinuturing ng mga Kim Pao fans bilang isang ultimate manifestation na nagkatotoo matapos ang 12 taon. Nang lumipat si Paulo mula sa GMA patungong ABS-CBN, isa si Kim sa mga aktres na agad niyang binanggit sa kanyang mga unang panayam dahil sa kanyang husay at versatility. Narito ang mga detalye sa likod ng makasaysayang pag-aming ito. Isa, ang unang pahayag sa Entertainment Live, 2011, noong bago pa lamang si Paulo sa network at pumirma ng kanyang kontrata, sumalang siya sa panayam ng nooy sikat na talk show na Entertainment Live. Nang tanungin siya kung sino ang mga nais niyang makaparehas sa mga serye, malinaw niyang binanggit ang pangalan ni Kim Chiu. Ayon kay Paulo, pareho ang kanilang edad at nakikita niya ang potensyal na mapalawak ang kanyang kakayahan bilang aktor kung makakatrabaho niya ang isang tulad ni Kim. Ang pag-amin ni Paulo noong 2011 sa Entertainment Live ay patunay na noon pa man ay mataas na ang kanyang paggalang sa kakayahan ni Kim bilang isang aktres. Noong panahong iyon, kakalipat pa lamang ni Paulo mula sa kabilang network at naghahanap siya ng mga proyektong magpapakita ng kanyang lalim sa pag-arte. Sa kanyang pananaw, ang pakikipagtambal sa isang premyado at sikat na aktres tulad ni Kim Chiu ang pinakamabilis na paraan upang maasa pa ang kanyang sariling talento. Narito ang ilang mahahalagang aspeto kung bakit napakahalaga ng pahayag na ito sa kasaysayan ng Kim Pao. Isa, ang reaksyon ni Kim Chiu sa lumang interview nang muling malkatkat ng mga fans ang video clip na ito noong 2023, hindi napigilan ni Kim na kiligin at magulat. Sa mga press conference para sa kanilang mga proyekto, pabirong sinabi ni Kim na hindi niya akalain na long-time admirer o matagal na pala siyang pinaplanong makatrabaho ni Paulo. Ayon kay Kim, nagpapasalamat siya dahil nagkatotoo ito sa panahong pareho na silang mature at mas may malalim na karanasan sa industriya. 2. Ang pagkakaiba ng kanilang daigdig noong 2011 noong taong 2011, tila napakalabong mangyari ng kanilang tambalan dahil magkaiba ang kanilang tinatahak na landas. Kim Chiu, noong panahong iyon, si Kim ang itinuturing na Princess of Philippine Movies and TV, at nakatali sa kanyang sikat na tradisyonal na love team, Kimworld. Paolo Avellino, si Paulo naman ay pumasok bilang isang indie actor at seryosong drama artist na kilala sa mga mapangahas na papel sa pelikula, malayo sa mundo ng mainstream rom-com love teams. 3. Ang katuparan ng manifestation. Ang kwentong ito ang dahilan kung bakit labis ang suporta ng Kim Pao fandom. Para sa kanila, ang tambalang ito ay hindi pilit na binuo ng management. Ito ay isang pangarap ni Paulo noong 2011 na hinayaan ng tadhana na maging matagumpay matapos ang higit isang dekada ng paghihintay. 2. Ang destiny at matagal na paghihintay. Bagamat naging bukas si Paulo sa kagustuhang ito, hindi agad sila pinagtambol dahil pareho silang naging abala sa kani-kanilang magkakaibang proyekto at binuong mga love team sa loob ng mahigit isang dekada. Ang 12 taong paghihintay mula 2011 hanggang 2023 ang naging susi upang mas maging matatag at handa sina Kim at Paulo nang sa wakas ay pagsamahin sila sa linlang. Sa loob ng mahigit isang dekada, magkaiba ang kanilang naging direksyon, ngunit pareho silang umabot sa tugatog ng kanilang mga karera bilang mga iginagalang na solo aktor bago naging Kim Pao. Narito ang mga detalye sa magkahiwalay na landas na kanilang tinahak na nagpatibay sa kanilang tadhana. 1. Ang makulay na karera ni Kim Chiu, 2011 hanggang 2023, si Kim ay patuloy na naging isa sa pinakamalalaking pambato ng ABS-CBN sa telebisyon, pelikula, at hosting, matatag na love teams. Matapos ang kanyang unang tambalan, pumatok ng husto ang kanyang tambalan kasama si Sian Lim, Kim Si, sa mga seryeng tulad ng My Binondo Girl at The Story of U.S., solo at iba't ibang genre.
Napatunayan niya ang kanyang lalim sa pag-arte sa mga horror films tulad ng The Ghost Bride at mga drama gaya ng Love Thy Woman, Noontime Queen. Naging regular at minahal siyang host sa It's Showtime, kung saan mas naging malapit siya sa masa dahil sa kanyang natural na kakulaitan. 2. Ang pagiging seryoso at multi-awarded ni Paolo Avellino, 2011 hanggang 2023, si Paolo naman ay tinahak ang landas ng pagiging isang seryoso, intense, at critically acclaimed na aktor, mabibigat na teleserye, nakilala siya sa kanyang natatanging pagganap sa Walang Hanggan, The Legal Wife, Bridges of Love, at Asintado, General Luna at indie films. Tumatak ang kanyang pagganap bilang General Gregorio del Pilar sa makasaysayang pelikulang Goyo, Ang Batang General. Nanalo rin siyang Best Actor sa Gawad Urian para sa pelikulang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa. Iba't ibang kapareha, nakatrabaho niya ang halos lahat ng malalaking aktres tulad nina Julia Montes, Maha Salvador, Bea Alonzo, at Janine Gutierrez. 3. Bakit ito ang tamang panahon? Ayon sa mga kritiko sa industriya, kung pinagsama sina Kim at Paolo noong 2011, maaaring hindi naging ganito katindi ang impact ng Kim Pao. Noong 2023, pareho na silang matured sa industriya. Ang nakaraang 12 taon ay nagsilbing panahon ng pag-aaral at pag-iipon ng karanasan upang kapag nagtagpo ang magkaiba nilang estilo, ang pagiging masayahin ni Kim at ang pagiging seryoso ni Paolo, ay makalikha sila ng isang perpekto at balanseng chemistry na hindi kayang tapatan ng mga nakababatang love team.